Good morning, Guardians. So, uh, ngayon po, pag-uusapan natin yung isang message sa akin ng isang kabrad natin galing sa ibang branch patungkol doon sa binanggit ko daw doon sa isang video na pinost ko online na meron na pong 3.8 na nag-views. Nabanggit ko kasi doon yung isang organization na binuo ko rin, yung riding group ng Guardians. Yung message niya sa akin is magandang buhay kapatid na Supremo Buboy. Besa mano po sa'yo. Ask lang po, nabanggit mo sa video mo yung Reformed Guardians Empire Riders Club. Tanong ko lang, una, sino lang ba ang pwedeng makapasok sa grupo mo sa riders? Pangalawa, ano ba ang layunin ninyo sa pag-rides? Pangatlo, nakakatulong ba yan sa community natin or puro forma lang at gasto sa gasolina para pasikat sa iba? So, kapatid, napakaganda po ng iyong mensahe sa gabing ito kasi ang nabanggit ko lang talaga doon sa aking recent video ay patungkol doon sa Renewed Guardians Empire Incorporated. So, hindi ko na bigyan ng pansin yung riding community na o yung club na binuo ko na tumutulong din po sa community. So, bali po kapatid, sa una mong tanong, sino lang ba ang pwedeng makapasok sa grupo ko sa Riders Club namin? Unang-una po yung requirement kasi sa amin dito sa Riders Club namin is legitimate na member of Renewed Guardians Empire Incorporated. So, pasensya na po kung hindi kami makakapagpasali ng mga hindi member ng Renewed Guardians Empire Incorporated kasi alam po ninyo sa Guardians kasi kahit pare-parehas po tayo ng mga advokasya pero may pagkakaiba-iba pa rin. Kaya nga po meron tayong mga kanya-kanyang branches. So sa amin sa Guardians sa RGEI, so nagtayo kami ng riding community kasi ng riding club na lahat lang is member ng RGEI kasi gusto namin na mas mapalawak pa yung mga ginagawa namin na community service. Kasi to give you an insight kung paano ba nabuo ito na riding community namin. Unang-una po, meron akong dalawang member na very active sa riding community. So meron silang mga club na sinalihan na talagang masasabi mong active talaga pagdating sa riding community. So ang dami nilang ginagawang mga charity rides. So they suggested, kasi membro ko sila sa Renewed Guardians Empire Incorporated, na Supremo, bakit hindi tayo magtayo ng sarili nating riding club? Total lahat naman pagtulong yung ating ginagawa. Malay natin ma-encourage yung iba nating mga kasamahan na mahilig din magmotor na sumali sa atin. So napaisip din ako kasi sabi ko galing din ako dyan. So aktibo rin ako sa mga former club ko at hindi lang active pagdating sa pagra-rides kundi sa mga charity. So sabi ko bakit hindi natin i-try na simulan ito. So bali, nagkaroon kami ng agreement ni CNF Benji Odones at saka ni Randy Labis na bumuo ng riding community at tinawag namin tong Reformed Guardians Empire Riders Club Incorporated. Yung tanong naman, bakit Reformed? Kasi basically po para po sa kalaman ng lahat, yung talagang pangalan namin before is Reformed Guardians Empire.
Nagkataon nga lang na doon sa nung pagpa-registered namin sa SEC ay dinecline yung aming pangalan na Reform Guardians Empire kasi meron daw po kaming kapangalan. So hindi kami pinayagan na yun ang gamitin, kaya nga we decided na yung Reform palitan namin ng Renewed. Yun po yung totoo niyan. Kaya para hindi mawala yung image ng Reform Guardians Empire Incorporated, so ginawa na lang namin na yung Riders Club namin, yun na lang yung ipangalan. So nung time na bumuo kami ng Riders Club at pinaregistered namin kasabay nung sa Renewed Guardians Empire Incorporated, so good thing kasi na-registered siya. So kaya yung pangalan ng Riders Club namin ay Reformed Guardians Empire Riders Club Incorporated. So yun po yung nangyari. So bale sa lahat po ng mga charity event na sinalihan namin, actually po yung kilalang kilala talaga is Renewed Guardians Empire Incorporated. And soon nakilala na din si Reform Guardians Empire Riders Club kasi kapag kami yung umi-edit noon sa mga charity activity is talagang sa amin pa lang ang dami na talaga na chapters na nag-a-attend at nag-enlist doon sa mga group chat na nagkakandak ng mga charity rides. So mas nakilala po yung riding community namin, at the same time yung Guardians family din po namin. Pero mas kilala ng mga riding community syempre po si Supremo Buboy kasi active po tayo nung time na aktibo pa tayo sa riding community. So until now active pa rin tayo, pero sabi nga may mga kanya-kanya na tayong priorities at we decided na mag-focus lagi sa organization kasi you cannot serve two masters at the same time. Kaya nga kailangan nating magpili. Pero we always support yung mga riding community, especially yung mga alliance na kasama po tayo. Ano po? So napakarami kasi ng mga riding alliance na binubuo, especially dito sa Bicol region, para tumulong talaga. Actually napakaganda ng mga riding community na binubuo at mga alliances na binubuo. Even yung mga vloggers natin from Sorsogon and Albay and sa iba't ibang lugar dito sa Bicol region, they are very active pagdating po sa mga charity, which is good kasi mas marami po yung natutulungan natin. So sabi nga, walang masamang alliance, walang masamang riding club. Depende kasi yan sa advocacy at sa paraan kung paano sila makatulong sa community. Kaya nga po minsan every Sunday mapapansin ninyo merong mga makikita kayong naka vest, naka full suit ng riding equipment at sabay-sabay sila pupunta sa mga lugar kung saan merong mga inorganized na mga charity. Yan po yung pinaka main goal ng riding community. Actually isa sa pinaka aktibo sa pagtulong ang riding community. Actually even the fraternities nagtayo rin ng mga kanya-kanya nilang mga riding club para mas mapakilala yung mga kanilang fraternity, organization, and even yung mga private individual kasi meron tayong mga tinatawag na mga solo riders na tumutulong din. So sabi nga man na maliit na bagay na ibinibigay ng bawat isa, pag pinag-ipon-ipon yan, malaking bagay po yan para sa mga beneficiary. Kasi yung mga beneficiary natin, selected po yan at saka may mga urgent na financial needs. Minsan naman, kailangan nila ng support yung mga pabahay. Minsan may mga pabahay, kahit hindi po yan pabahay na talagang slab kumbaga po, yung simple lang na may masisilungan lang yung mga napili na beneficiary. Yun po yung ginagawa ng riding community. At part po kami doon na Riders Club, yung Riders Club na binuo namin sa RGEI, part po kami doon. So we are very proud na meron kaming riding club na engaged sa ganyang activity.
na nakakapagdagdag sa mga contribution sa mga beneficiaries. So actually, minsan pag nag-organize ng mga ganitong activity, minsan 20,000, 30,000, pero hindi naman po lahat ng charity event ganun kalalaki yung mga nabibigay po nila na donations, kumbaga. So minsan nung nagkaroon ng napakaraming riding club at napakarami na po ng ino-organize na riding community, kasi alam nyo po, hindi lang naman sa isang lugar talaga merong nangangailangan o merong beneficiary. Actually, from Kamsur, so from Catanduanes, Albay, Sorsogon, at sa ibang mga area po na nag-organize sa ng mga charity. So halos minsan sa isang linggo nagkakasabay-sabay. Noon kasi yung riding community is gumagalaw talaga at nag-organize isa lang. Ngayon sa dami ng organization, sa dami ng fraternity, sa dami ng mga clubs na ino-organize, so medyo nagkakaroon ng pagkakahati-hati. So basically, yung dating may nakukuhang 30,000, 40,000 sa bawat organized na ride for a cause, ngayon medyo kakaunti na lang kasi yun nga, medyo nahati-hati talaga yung mga riding clubs. So sa tanong mo kapatid kung sino lang bang pwedeng makapasok, ang sagot ko po dyan ay sa amin kasi part po ng aming Constitution and Bylaws, yung pwede lang po makasali dito ay yung bona fide members ng RGEI. So yun lang po, hindi po kami talaga actually nagpapapasok ng hindi miyembro ng RGEI. So pangalawa, yung sa tanong mo ano ba ang layunin niyo sa pag-rise, yun nga po, ang inorganize po namin itong riding community na ito is para po makatulong po sa mga charity na ginagawa po ng ibang club at ginagawa po namin. So basically po, kami po ay nagsusupport sa mga ino-organize sa mga charity event ng ibang mga clubs. So minsan collaborator, minsan support, minsan kami mismo yung nag-organize para po sa certain beneficiary po na napili po namin na urgent po yung pangangailangan. Pangatlo, nakakatulong ba yan sa community natin? Opo. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung mga riding groups na ino-organize dito po sa Bicol Region, sa Sorsogon, especially dito sa Sorsogon and sa Albay, talagang nakakatulong po yan sa community. Actually po, every Sunday ginagawa po talaga yan ng mga riding clubs. Kaya nakakatulong po talaga sila. Isang malaking bagay po yung riding community sa mga nangangailangan. Kasi before, so yung ride for a cause na ginagawa is parang para lang sa mga may sakit. Ngayon kasi merong mga advocacy, merong mga grupo ng mga riders na minsan kahit tree planting gumagawa na talaga sila. Kumbaga nagsusupport na sila. Minsan naman may mga riders naman tayo nagiging force multiplier ng PNP. Naging force multiplier especially ng HPG. Kaya ngayong HPG nakapagtayo ng FSRAP para at least dagdag manpower para sa kanilang hanay. And yung ibang mga riding community nag-organize ng mga bloodletting, nag-organize din po ng mga katulad ng pandemic, minsan namimigay sila ng mga relief goods. Then pag may bagyo, tumutulong din sila sa operation. Meron tayong riding group na talagang naka-assign para sa rescue. So kung nakakatulong ba yung mga riding community at nakakatulong po yung club na in-organize namin na lahat riders, opo, talagang nakakatulong po talaga. Kasi sa aming experiences, talaga namang nakikita po ng dalawang mata namin yung mga riding community na nakakatulong po talaga sa ating lipunan. And doon sa tanong mo Brad na baka puro forma lang at gasto sa gasolina para pasikat, hindi naman talaga siguro ko yung mentality kasi ng iba. Minsan naman kasi may mga riders talaga na hindi naman totally talaga yung para mga, kasi pag sinabi mo kasi na riders is meron kang license, naka full battle ka ng riding suit, kasi syempre medyo
malalayo minsan yung mga binabiyahe. So kailangan parating full equipped ka ng safety gears kasi babiyahe ka nga po. Pero minsan nakikita natin, sad to say, may mga riders talaga na medyo, sabi natin, puro formal lang, puro lang masasabi natin na hindi naman tumutulong po, hindi ano yun, hindi big deal po yun, tumutulong po sila. Pero sa safety na pinag-uusapan, minsan may mga riders po tayo na hindi safe yung mga sinusuot na damit. Kasi siguro ko ano yun, form of personal expression ng kanilang sarili. So minsan may mga talagang yung iba napakaninipis ng mga suot na suit. Hindi po natin sila masisi kasi baka yun yung paraan ng ano nila. Pero kung sa safety, medyo hindi safe. Pero ang mahalaga po doon ay nakakatulong sila sa ating community at nakakauwi po sila ng ligtas. Yun naman talaga yung pinaka-objective kung bakit sila nagra-rides. Actually kami din, ganun din. May mga iba naman sa amin na talagang minsan sa kagustuhan na mag-rides, minsan nga hindi naman talaga 100% na yung kanilang sinusuot at yung minamaneho talaga ay 100% na safe. Yung talagang yung willingness ba na hindi natin masisi sa kanila na basta pagtulong po kahit minsan naka-nutshell yung kanilang helmet ay go lang para lang talaga makatulong. So minsan naman yung iba napapagsabihan, pero yung iba po hindi. Pero sa mga clubs talaga na mahigpit na ipinapatupad talaga yung guidelines ng pagra-rides, talagang kapag rider ka dapat naka full gear ka. Hindi pwede yung mga sobrang ninipis na mga damit na minsan labas na yung dibdib, labas na lahat, yung talagang napakaninipis, as in na nagiging center of attraction sa isang event. Minsan naman yung ibang mga riding club, may mga kanya-kanyang estilo kumbaga. So we respect their decision pagdating po sa pagra-rides, pero usapang safety, as advocate po ng isang advocate po ng natin sa isang safety advocate po pagdating sa pagmumotor, kailangan po naka full safety gear. At kailangan po sa panahon ngayon, kailangan mag-araw man o maggabi, kailangan meron tayong reflectorized vest. Pero po doon sa mga nagra-rides na wala pang vest at nagra-rides na basta gusto lang talaga nilang makatulong, good thing po yun, kasi kahit medyo unsafe, pero ingat-ingat na lang po. Pero kung hangat maaari, kung meron lang naman tayong budget, ay mag-provide po tayo ng mga safety gear natin sa pagbubiyahe. Kasi yung finish line na sinasabi natin in every rides na ginagawa natin, kahit pagtulong po yan, kahit ano pa man yan na activity na ginagawa na magmumotor po tayo, ang pinaka finish line natin yan ay ang makauwi ng safe sa bahay. So siguro ko kapatid, nasagot ko na yung katanungan mo na yung riding community po o yung riding club na inorganize ko po, na ako po yung chairman. Ang una po, yung tanong mo na kung sino ang makapasok, ang sagot ko po ay RGEI lamang, bonafide RGEI member. Pangalawa, ano ba ang layunin ng pag-rides ninyo? So, yun po, para makatulong po sa ating community, especially po sa mga selected organized charity ride for a cause natin. And yung mga ginagawa pa po na nakakatulong yung riding community. Pangatlo, kung nakakatulong ba yan, big yes. Kasi lahat ng mga riding community, karamihan po ino-organize po para makatulong po talaga sa community. At kung meron man po, makikita kayo na minsan puro forma lang, gastos lang sa gasolina at pasikat sa iba, ibang riding community po ata yun. Kasi iba-iba naman kasi yung
mga layunin ng riding community. Siguro ko po kung kami ang tatanungin ninyo, kami po yung pagtulong sa community. Pero may mga riding community po tayo, ng mga riding clubs na pang-forma lang talaga. Hindi po sila sumasali sa mga charity event at mga ride for a cause. Yung parang dinidisplay lang po nila yung kanilang mga motorcycle. Yung mga motorcycle advocate kasi na hindi naman po talaga nagpa-participate sa mga charity event. Kaya kung yung tanong mo Brad is kung puro forma lang, siguro ko sa iba, pero sa amin po talaga pagtulong sa community ang pinaka-advocacy ng aming riding community. Then sa gastos sa gasolina, as a rider talagang magastos sa gasolina, lalo na kung malalayo. Just imagine, inorganize sa Kamsur, galing ka ng Sorsogon, talagang magagastos ka talaga kasi sa layo. Pero yun nga, so kapag magra-rides ka, kailangan handa ka kasi sa pagra-rides kailangan parating merong baong tayo dyan na extra money kasi unang-una gasolina, pangalawa kung may mga aberya sa daan kasi hindi naman natin alam. Minsan okay tayong umalis yung motor natin, chinek natin lahat-lahat, pero minsan along the way nagkakaroon tayo ng problema. Then dun sa tanong mo Brad, kung minsan pasikat sa iba, sa amin siguro ko hindi naman ganun kasi hindi naman pasikatan yung pagtulong kasi ng mga riding community. Basta po makatulong sila sa ano man ang abot ng kanilang kaya na pagtulong sa mga beneficiary. Kung may napapansin ka man Brad na may mga pasikat, siguro ko irespeto na lang natin kasi yun yung pinaka ano nila pinaka siguro ko ugali po nila. Pero sa iba, halos karamihan po hindi pasikat. Kung may makikita man po kayo dyan na napakarami na sabay-sabay na bumabiyahe, hindi po yan mga pasikat. May mga kamote din ng mga riders pero parati po nating tingnan yung mga magagandang ginagawa ng mga riding community. Actually, every Sunday makikita po ninyo yan. Kung medyo napapansin ninyo napakabibilis nila at minsan hindi na unsafe na yung mga para ng pag-drive nila, minsan ipag-pray na lang po natin na maging safe yung biyahe nila. At pangalawa po, bago tayo magsabi ng hindi maganda, isipin muna natin kung saan ba talaga sila pupunta. Kasi malay natin po yung paraan ng pagbiyahe nila na napakabibilis kasi may hinahabol silang oras ng event na pupuntahan nila. So yun lamang po at maraming salamat.